Magandang araw mga kababayan, mga kapatid sa paniniwala, mga OFWs na nanonood mula sa abroad at lalong-lalo na sa mga kabataan na pag-asa ng bayan. Welcome back to the channel. Ngayon 2026 na, pero parang hindi pa rin natin nakakalimutan ang mga pangyayari noong 2025. Floods everywhere. Pero ang totoong baha ng katiwalian sa administrasyon ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Junior, ha? Title pa lang, alam nyo na, kabahan ka na, Marcos Jr. dahil ang Iglesia ni Cristo, ang tunay na nakabantay, ay nagsalita na, nakabantay kami. Huwag kayong mag-alala ha, hindi ito basta-bastang chismis. Ito'y fact-based. Mula sa Senate hearings, reports ng Department of Finance, at mismong rallies ng Iglesia ni Cristo. Ilang mga minuto tayo ngayon, deep dive sa katotohanan. Kung pagod na kayo sa fake news, manatili kayo rito, like, subscribe, at notification on para hindi kayo mag-miss ng updates. Tara! Una, balikan natin ang simula. Noong 2025, lumabas ang skandalo ha, billions, billion na piso para sa flood control projects. Pero marami sa kanila, ghost projects, walang natapos, substandard, o kaya't wala talaga. Department of Finance mismo nagsabi, hanggang $2 billion, mahigit 100 bilyon ang nawala sa korupsyon mula 2023 to 2025. Imagine ninyo, typhoons dumating, bumabaha, namamatay ang mga tao, pero ang pera para sa proteksyon nasa bulsa ng iilan. Sino ang may hawak ng budget? DPWH, Congress insertions, at syempre ang liderato sa Malacanang. Witty ba? Ang sabi nga, flood control, more like cash flow control para sa mga cronies at allies. At ano ang ginawa ni Marcos Jr.? Veto ng ilang projects, pero bakit late? Pero bakit hindi agad imbestigahan ang lahat? Mga kabataan, OFWs, ito ang pera ninyo. Taxes, remittances na ginagamit sa maling paraan. Ngayon, pasok tayo sa favorite part. Ang Iglesia ni Cristo noong November 2025, nagrally sila sa Quirino Grandstand. 3 days, hindi para patalisikin ang gobyerno, kundi para sa transparency at accountability. Sabi ng INC spokesperson, address the widespread corruption. Hindi sila tumawag ng resignation, pero malinaw, nakabantay kami. Sa gitna ng protesta, estimated 650,000 ang dumalo. Yun ang kapangyarihan ng bayan kapag nagkaisa para sa katotohanan. Itong intellectual take natin. INC ay hindi political na grupo. Pero kapag may mali sa pamahalaan na nakakaapekto sa buhay ng milyon-milyong Pilipino, hindi sila tatahimik. Ito ang tunay na bantayog ng bayan. Hindi yung mga nakaupo na puro denial. Habang ang iba nagdi-deny, ang INC nagdi-demand ng hustisya. Sino ba talaga ang may takot? Yun ang mga nakabantay o yun yung mga nagtatago. Mga kapatid, let's be real. Si Bongbong Marcos Jr. ang promising leader noong 2022. Ngayon, scandal after scandal. Family feud, kahit kapatid niyang si Senador Amy Marcos nagsalita sa Iglesia ni Cristo rally laban sa kanya. Accusations of drug use pa nga, denied man, pero bakit ganun ang loob ng pamilya? Corruption links, ang mga ex-marines na nag-testify, suitcases of cash daw sa mga bahay ng high officials kasama si Marcos at allies. Economy suffering, investor confidence down dahil sa scandals, pero weak growth slow. Pero in fairness, tumataas ang stock market. South China Sea, rift with Duterte's, nagpapahina sa posisyon natin. Fact, false show satisfaction rating siya, bumagsak ng husto noong late 2025 dahil sa corruption at political chaos. Kabataan, ito ba ang bagong Pilipinas na ipinangako o pareho lang ang dating dynasty, lies at corruption? Mga kabataan, mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban.
O pag-usapan natin ng mas malalim ha? Bakit mahalaga ang boses ng Iglesia ni Cristo? Dahil sila'y black, disciplined, principled. Noong 2022 nga, endorse si Marcos. Pero kapag mali na, hindi sila bulag. Ito ang tunay na pagbabago, hindi blind loyalty. Para sa mga kabataan, gamitin ang social media nyo para spread ang facts. Hindi yung paid trolls. Para sa mga OFWs ha, ang remittances nyo dapat protektado sa wastong pamamahala. O kung ang INC nakabantay, tayo pa kaya? Wake up Pilipinas. Mga kababayan, mga kapatid, mga OFWs na gising pa rin kahit madiling araw sa abroad. At lalong-lalo na sa mga kabataan na hindi na makatulog sa galit. Welcome sa extension na ito. Kasi 3 months na after na malaking rally ng INC noong November 2025. Pero ano ba ang nangyari? Alalahanin natin, balikan natin. November 16 to 18, 2025, supposedly, pero 2 araw lang yan. Quirino Grandstand, Rizal Park, estimated 650,000 na miyembro ng Iglesia ni Cristo ang nagtipon para sa rally for transparency and a better democracy. Hindi para mag-oust ng presidente, ha? Hindi para politika lang, kundi para sa sigaw ng bayan. Address the corruption. Transparent probe sa flood control scandal. Yung mga ghost projects na bilyon-bilyon ang nawala, substandard o hindi natapos, habang bumabaha pa rin tayo tuwing typhoon. INC ang nagsabi, nakabantay kami. At hanggang ngayon, February 2026, totoo pa rin yan. Kamakailan lang, muling naglabas ng pahayag ang Iglesia ni Cristo, dismayado sa kakulangan ng solusyon sa 1 trillion pesos flood control scandal probe. Walang konkretong aksyon. Walang major arrest na mataas na opisyal except kay dating Senador Bong Revilla na hindi na senador ngayon. No? At yung mga DPWH, mabababa lang po yun. No? Puro denial at finger pointing. Parang sinasabi ng Iglesia ni Cristo, we demanded transparency 3 months ago. Bakit parang transparent pa rin ang hangin sa accountability? Ngayon, ang latest developments. Una, yung Sutkoy scandal, no? Na sumabog February 24 to 26, 2026. 18 na mga lalaking nagsasabing ex-Marines, dating security ng isa sa mga key figures sa scandal. Si Saldico lumabas at nag-testify sa publiko. Sabi nila, nag-deliver daw sila ng suitcases, paper bags, envelopes na puno ng cash, billions, diretso sa mga bahay ng high officials. Kasama na raw si President Bongbong Marcos Jr., mismo si former Speaker Martin Romualdez, kasin niya at iba pa. Ano ang sabi ng Malacanang? Lousy script, repeated lies. Sabi ng palace spokesperson, pero teka, bakit pa ulit-ulit na lumalabas ito? Mula sa Senate hearings hanggang affidavits, may pattern ba? At bakit ang Philippine Navy mismo nag-debunk sa identity ng ilan pero hindi binabawi ang core allegations? Ito'y hindi basta chismis, ito'y pattern ng impunity. Kung ang flood control funds para sa proteksyon ng buhay natin nagiging kickbacks at hanggang ngayon walang hustisya, ano ang mensahe sa kabataan? Na okay lang magnakaw basta powerful ka? Pangalawa, People Power Revolution 40th Anniversary, February 25, 2026. Walang official statement mula sa Malacanang. Yung araw na pinatalsik ang diktador na ama ni Marcos Jr. dahil sa korupsyon at abuse. Ngayon, anak niya ang nakaupo. At ang bansa ay nahaharap sa parehong issue, multi-billion corruption sa infrastructure, leftist groups tulad ng Bayan, sinasabi, like father, like son. Sagutin din si Marcos Jr. sa flood control mess. Sa halip na mag-celebrate ng democracy, tahimik si BBM. Bakit? Dahil ang kanyang approval ratings ay bumabaksak pa din. Dahil sa skandal na ito, sa economic slowdown, weakest growth in years, dahil sa public spending freeze. At sa political chaos, split with Duterte's impeachment threats kay VP Sara, ICC hearings kay Duterte. Para sa mga OFWs, yung remittances nyo, billions din, na pumupunta sa taxes at economy. Pero kapag nawawala sa korupsyon, sino ang nagdurusa?
Kayo at pamilya nyo sa probinsya na bumabaha pa rin. At ang INC hindi tumatahimik. Sabi nila, recently, we are still watching. Hindi sila nagre-resign call. Pero malinaw, kung walang concrete action, magpapatuloy ang boses ng bayan. Ito ang tunay na nakabantay kami. Hindi blind loyalty, kundi principled vigilance. Mga kabataan, gamitin ninyo ang power ng social media. I-share ang facts. Hindi yung paid narratives, Mag-comment down below. Ano ang tingin ninyo sa latest suitcase claims? Totoo ba o scripted? At bakit hanggang ngayon walang hustisya? Habang si Marcos Jr. nagdi-deny, ang Iglesia ni Cristo nagdi-demand. Habang ang iba natutulog sa denial, tayo, kasamang Iglesia ni Cristo, nakabantay, eyes wide open. Kung nakikinig kayo pa rin, ibig sabihin, hindi pa kayo sumusuko sa katotohanan. Tara, i-wrap up natin sa conclusion. Pero bago yon, sa isa pang paalala, ang laban para sa bayan ay hindi natatapos sa isang rally. Ito'y araw-araw lang. Okay, so hanggang dito na lang po mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung mag-subscribe naman po kayo para sa ating mga viewers sa ating channel na ito. Ang target po natin ay 100,000 subscribers. Maraming salamat po. God bless you all.